Hello! Tara, samahan niyo ako sa isang super exciting na kwento ngayon. Ito'y tungkol sa isang lalaking nagngangalang Pablo at ang kanyang naging adventure sa isang siyudad na tinatawag na Efeso. Umpisahan na natin. Parang ang weird pakinggan, di ba? Pero totoo yan. Yan mismo ang nangyari sa kwento natin. Isang malaking gulo na nagsimula hindi lang dahil sa magkaibang paniniwala, kundi dahil sa mga maliliit na souvenir. Paano nangyari yon? Okay, so para maintindihan natin, balik tanaw muna tayo. Ang setting natin, ang syudad ng Efeso. Isipin nyo, isa itong napakasikat at abalang lugar at halos lahat ng tao doon iisa lang ang sinasamba, ang diyosa nilang si Diana. Dito na ngayon magkakabanggaan ang dalawang ideya. Sa Efeso, ang buhay ng mga tao umiikot sa pagsamba kay Diana. Pero biglang dumating si Pablo at iba ang dala niyang balita. Mayroon lang daw iisang tunay na Diyos. Dito na magsisimula ang lahat. At alam niyo ba, naging sobrang epektibo ng pangangaral ni Pablo. 3 taon siyang nangangaral doon at grabe, parang apoy na kumalat yung mensahe niya. Ang dami-daming tao ang naniwala at nagsimulang iwanan yung pagsamba nila sa mga dating Diyos-Diyosan. Pero syempre, sa bawat pagbabago, may mga taong hindi masaya, lalo na yung mga naapektuhan ang kabuhayan. Dito na natin makikilala si Demetrio. Siya ay isang klatero, isang magaling na craftsman. At ang negosyo niya, gumawa at magbenta ng mga maliliit na silver shrines ni Diana. Ito yung #1 souvenir sa buong Efeso, kaya malaki ang kita niya dyan. So, ano ang naging problema? Dahil parami na ng parami ang naniniwala kay Pablo, paunti na rin ng paunti ang bumibili ng mga souvenir ni Diana. Ang resulta? Diretsong tinamaan ang bulsa ni Demetrio at ng mga kasama niya. Nalulugi na sila. Dahil dito, tinipon ni Demetrio yung mga kapwa niyang platero at ginamit niya ang dalawang bagay para galitin sila, pera at relihiyon. Sinabi niya na sinisira ni Pablo ang negosyo nila at, nilalapastangan daw ang diyosa nilang si Diana. At nako, sobrang epektibo ng speech niya. Yung simpleng reklamo tungkol sa negosyo, biglang naging isang malaking galit na kumalat sa buong syudad. Naging pure chaos. Nagkagulo ang lahat. Ang nakakatuwa, marami sa mga taong sumama sa gulo, hindi man lang nila alam kung bakit sila nagagalit. Basta nakita nilang may nagkakagulo, sumama na rin sila. At heto na yung plano ng galit na mob. Una, hanapin si Pablo. Pero ang bilis ng mga kaibigan niya na itago nila siya agad. So, plan B, yung mga kasama ni Pablo na sina Gayo at Aristarco, sila na lang ang hinuli. At saan sila dinala? Sa dambuhalang teatro ng siyudad. Nalaman to ni Pablo at syempre, gusto niyang sumugod doon para tulungan yung mga kaibigan niya. Ganyan siya katapang. Pero pinigilan siya ng mga alagad at ng iba pa niyang kaibigan. Alam kasi nila na kapag pumasok siya doon, siguradong mapapahamak siya. 2 oras. Imagine nyo yun ha, 2 buong oras. Mas matagal pa yan sa karamihan ng mga pelikula ngayon. At sa loob ng 2 oras na yon, yung libo-libong tao sa loob ng teatro, iisa lang ang isinisigaw. Paulit-ulit, dakila si Diana ng mga taga-Efeso. Isang malaking magulo at nakakabingging sigawan. So paano mo nga ba papatahimikin ang ganito kagulong crowd? Well, dito na pumasok ang isang matalinong opisyal ng siyudad. Hindi siya gumamit ng dahas, gumamit siya ng logic. Napakatalino ng diskarte niya. Una, sinakyan niya sila. Oo, alam nating lahat na dakila si Diana para makuha ang atensyon nila. Pangalawa, pinakalma niya sila. Pangatlo, sinabi niyang yung mga hinuli niyo wala namang ginagawang ilegal. Pang-apat, itinuro niya yung tamang proseso. Kung may reklamo, sa korte, hindi sa kalsada. At ang pinaka-importante, tinakot niya sila ng slight. Huy, baka maparusahan tayong lahat ng Roma dahil sa riot na to. Galing, di ba? At boom! Epektibo. Sa ilang salita lang, yung gulo na tumagal ng 2 oras, biglang natapos. Ang mga taong kanina lang ay nagwawala, payapa nang nag-uwian. Okay, tapos na yung riot, nagsiuwian na ang lahat, pero kumusta na si Pablo? Ano na ang nangyari sa kanya pagkatapos ng lahat ng kaguluhan? Dahil nga naging ligtas siya, salamat sa mga kaibigan niya at syempre sa proteksyon ng Diyos, nagawa niyang makapagpaalam ng maayos sa mga mananampalataya sa Efeso. At pagkatapos, tuloy ang misyon, naglakbay na siya papuntang Macedonia. So, anong mga aral na pwede nating pulutin sa adventure na to?
Una, nakita natin kung gaano kalakas ang mga salita, pwedeng gamitin para sa mabuti o para magsimula ng gulo. Pangalawa, mas okay talagang manatiling kalmado. Pangatlo, nalaman natin na ang ugat ng gulo ay hindi lang paniniwala, kundi pera rin. At pang-apat, pinrotektahan si Pablo dahil may mas malaki pa siyang misyon na kailangang tapusin. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na to. Nakita natin ang tapang ni Pablo, pero para sa'yo, sa panahon ngayon, ano ang ibig sabihin ng tumayo at maging matapang para sa isang bagay na lubos mong pinaniniwalaan? Magandang pag-isipan yan. Hanggang sa susunod.